baka hindi nyo pa nararamdaman yung presyo na to. Baka hindi nyo pa nakikita sa mga pamilihan. Ay, mako mga kababayan ko, huwag kayong magpa-panic buying dahil malabo na pong mangyari ngayon. Itong taas presyo ng bigas, mga kababayan. Ito po, magandang balita po, mga kababayan ko. Ang ilalabas natin. Mula po ito sa ating balita ngayon sa Abante Tonight. Ito, balita ito Oh, sabi po dito mga kababayan ko, bigas presyo bumaha, presyo bumaba mga kababayan ko Ang presyo po ng bigas ngayon daw po ay bumaba at ang presyo daw po ng ating bigas ay bumaha po mga kababayan. Ito po, binahagi po ito dito. Sabi dito, ibinahagi ng opisyal ng Department of Agriculture on DA na tumaas ang produksyon ng bigas kung saan nakakuha ng pambansa natin ng 52 na araw na halaga ng supply ng bigas pagkatapos ng Setyembre. Ayan na Sabi pa dito mga kababayan ko, ito ang hinahanap ng Department of Agriculture, mga kababayan ko, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang binida ng Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos matapos ang cabinet meeting. Sa isang sectoral meeting sa Malacanang, para talakayin ng mga indicators na magiging batayan ng pagtaas ng price selling ng bigas sa bigas na ipinapataw sa ilalim ng Executive Order EO number 39. Mga kababayan ko, nilagdaan ni Pangulo. Sa kanilang presentasyon, tinukoy ng Department of Agriculture ang indicator na maghuhudyat pagkatapos ng price cap, katulad ng pagbaba ng presyo ng bigas sa domestic market pagtapos ng supply ng bigas at sa mga paborableng panlabas na salik tulad ng pagbaba ng presyo ng bigas sa buong mundo at iba pa. Ang lalim naman ng Tagalog, paborobleng paglabas ng salik tulad. Ang lalim nun Ito pa, dagdag pa dito mga kababayan ko, sa isang press briefing sa Palasyo, sinabi ng Department of Bureau of Lands and Industry o BPI Director General Glenn Pangan na liban na tutulungan ng lahat ng mga sa mga parameter na kabila ng magandang supply at pagbaba ng presyo ng bigas, gayon din ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mundo. May connect pala yun. Ngayon ko lang nalaman Pero anyway, mga kababayan ko, this is good news. Kasi malaking tulong ito. Sabi pa dito, ang mga record na magpapakita ng supply ng bigas sa merkado ay katumbas ng 52 araw pagkatapos ng Setyembre. Sa pagtatapos ng Oktubre, sa puspusang pag-aani at supply na katumbas ng 74 days. Bumaba rin ang presyo ng bigas. Sabi dito bumaba rin ang presyo ng bigas malapit sa price selling na may average na presyong regular milled rice na humigit kumulang 41.91 pesos. Ito kada kilo. At para sa willed mills na bigas ay 35.95 aniya ng inaasahang pagtaas ng supply ng lokal na bigas ng ani ay huling quarter at sa nalalabing bahagi ng taon at mga naiulat na salik tulad na pagbaba ng presyo ng export na bigas ito may export pa sa pagdidig sa pangdaigdigang merkado at higit na nakakatulong sa nakatakdang supply at presyo ng bilihin. Okay to. Kaya ngayon, inaasahan na magkakaroon ng collaboration ang Department of Agriculture at DTI, Department of Trade of Industry, para ma-monitor at ma-survey ang mga presyo na hindi tumataas ng husto ang ani ni panganiban. Kasabay ng pagsasabing mag-a-update sila sandaling magkaroon ng desisyon. Ayan, mga kababayan ko. Ito lang,
ako lang sa akin lang. Sa akin lang po. Eto, sa akin lang mga kababayan ko, okey na sa'kin yung, okey na sa'kin na bumaba at least ngayon makikita natin. Sabi ba 'di ba nga sinabi ko sa inyo, just wait for a month, maghintay tayo ng, what we call this, maghintay tayo ng, mahaba-habang panahon at, antayin natin makapag-ani ang ating mga magsasaka and then makakamtan natin yung gusto natin na presyo ng bigas. So mga kababayan ko, ito na po yung bunga na nakikita ko ngayon na pinagpapaguran ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito na po yung bunga ng kanilang pagsusumikap at pagtulong sa ating mga magsasaka. Ang nakakatuwa po dito mga kababayan ko na ginagawa ng gobyerno natin, hindi siya nagpapabaya sa ating, farmers. Kaya yung sinasabi nung iba, kaya yung mga nareklamo nung iba, kaya yung mga sinasabi ng iba na pinababayaan ng pangulo, walang suporta, kagaya mga alam niyo na, walang matinong sasabihin sa ating gobyerno, ay, mas maganda po yung nagagawa ng ating gobyerno ngayon. And I'm thankful for that because yung presidente natin may puso para sa mga farmers, may puso po para sa ating mga magsasaka. And ito na po yung sukli nila sa panahon natin ngayon. Ito rin yung hinahadlangan ng magkapatid na Marcos. Naalala niyo yung sa Department of Finance kay Jokno, mga kababayan? Ito rin po yung ginagawa ng ating government. Well, that's good to our government and to our president because ito na po yung mga pinagpapaguran niya and aanihin na po natin. Ngayon, mga kababayan ko, isa pa sa pinakamaganda niyan, kung nakakadlangan natin yung pagtaas ng bigas, nakakadlangan natin yung pagtaas ng presyo ng ating mga secondary at first class na bigas, mga kababayan ko, masarap po ang kakainin natin. Hindi naman papayag ang gobyerno natin, hindi naman papayag ang pangulo natin, nakakain lang tayo ng bigas kapag pangit, okay na sa atin. Pag maganda, balewala. Ay, hindi gano'n, mga kababayan ko. Kaya yan ang maganda ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Strictly na tinatrabaho niya yung mga bagay-bagay na dapat nating makuha. Like ng pagtaas ng presyo ng bigas, pagbaba ng presyo ng bigas, hinaharangan, tinatrabaho ng gobyerno. Kaya yung mga nagsasabi na walang pakialam ang Pangulong Bongbong Marcos, ito na po yung tinulong ng gobyerno natin sa kanila. Inaani na po nila ngayon. Kamusta naman po yung mga reklamador ng bayan natin dyan? Kamusta naman po yung mga nagrarally dyan na sinasabi niya na pinapabayaan ng ating gobyerno? Lahat ng sinabi ko sa content ko ngayon, aanihin na po ng Pilipino. 52 days ang tatagal ang ating supply ng bigas. Tinaasan pa pagkatapos ng Oktubre na aabutin pa tayo ng 74 days bago maubos yung ating supply ng bigas. Maraming salamat Mr. President and congratulations sa pagiging sekretary mo sa DA at bukod doon, ikaw pa rin ang presidente ng ating bansa, mga kababayan ko. Maraming salamat po, Mr. President.